May lugar kung saan ang mga pating makikita sa mababaw na parte lang ng dagat. At sa dami nila, akalain mo na hindi sila mauubos. Pero ang mga batang pating, may pinagdadaanan pala. First time ko na makarating sa Apo Reef Natural Park sa Mindoro. Look at this white sand, huh? It's like a virgin island for me. Pero hindi lang pala ako ang bumibisita sa isla. Maging ang mga migratory seabirds. Importante yung patience dito para ma-obserbahan mo yung mga behaviors nila. Perfect place ang Pinong Buhangin para sa Black Nape Tern. Para makahanap ng partner. Para makakuha ng kadate, kailangan munang maligo. Tapos, pa-start na ng papogi sa babaeng tern. Papakita ng courtship yan. Sabi niya, mag-groom muna ako, manliligaw ako. Ang dala niyang isda, approve na! Pag nagbunga ang mating nila, magsisilbi nilang pugad ang lugar na ito. Tulad na lang ng mga itlog na nakuna namin. Delikado ito sa mga ghost crab. Kapag may pagkakataon kasi, posible niyang atakihin ang itlog. Ilang araw mula ngayon, mabubuo na ang kanilang pamilya. Dito sa Apo Reef, parang sila, hindi sila ganun kailap. Dinarayo ang Apo Reef Natural Park ng migratory birds para magpahinga at magparami. Sa limestone na ito, nakita namin ang bagong pisang bridled tern. Ang isang ito parang nangihina pa. They don't actually use mga nesting materials. Rekta na sila dun sa mga lime rock. Paraan kasi nila ito para hindi agad makita ng predator gaya ng sea snake at malalaking ibon. Look at this. Usually mga chick, unti-unti nilang linalabas yung tuka nila dyan hanggang mag-fall yung kalahati nito. Hindi lang mga seabirds ang nakatira sa lagoon. May ibang bata pa ang nabubuhay at patago-tago lang sa bakawan. Sila ang mga batang blacktip shark. Makes it a good haven for young sharks to grow, and maraming pagkain din sila dito. Pagkapanganak sa kanila, iniwan na sila sa lagoon. Sa una, paisa-isa ko lang sila nakikita. Hanggang sa isang barkada ng mga batang shark ang dumaan sa aming kamera. Dito sa Apo Reef, parang sila, hindi sila ganun kailap. Kaya makikita namin grupo-grupo. Lumalang ngayon minsan, papalapit pa sa'yo. Kaya nakakatuwa, no? Talagang mga baby sharks. Kapag nasa tamang edad na ang mga batang shark, lalabas na sila sa lagoon para harapin ang mas malalaking hamon sa dagat. Apo Reef is the second largest reef in the world. This is my time to experience Apo Reef.
Sa ilalim, kahit mag-isa na lang ang pating, meron naman silang nagiging kapitbahay. Gaya ng mga hawksbill turtle. Ang dalawang ito, busy sa pagkain. Kung sa lagoon magkakasama ang mga batang shark, pagdating sa dagat, kailangan na nilang dumiskarte ng mag-isa para mabuhay. Nakita din namin yung airport ng mga pating. Parang airport talaga siya, no? Doon sila nakaland. I think we saw around 9 sharks. Isa ang Apo Reef Natural Park sa importanteng tirahan para sa mga buhay ilang. Pagkatapos isara ito ng 2 taon sa publiko dahil sa pandemya, mas dumami pa raw ang buhay ilang sa isla. Gaya ng batang bronzeback snake. May ahas daw. May nakitang ahas doon sa ilalim ng bench. Tignan natin. Ooh, it's a bronzeback! Hello, baby! Maliit pa siya. Ayun, oh. Woohoo! He got you! Okay. I won't hurt you. Ito yung bronzeback na tinatawag, ano? Yung dila niya kulay pula. Tapos meron siyang stripes sa tagiliran. Yan, pakuha natin doon. Pangalawa sa pinakamalaking atoll reef sa buong mundo ang Apo Reef Natural Park. Importante siya para dun sa mga marine organisms katulad ng mga pating, yung mga sharks natin. Importante yung reef natin kasi they provide shelter. That's how important Apo Reef plays in the life cycle of these migratory birds. Pero kahit mahirap puntahan, may mga kalaban na nakarating. Oh my God, what is this? Ang mga daga. Mga trap na mga daga. So, ibig sabihin may mga problema na sila dito sa mga invasive species, ano? The only way that we're addressing them is we put rat traps. Hindi kasi kami pwedeng mag-set up ng lason para sa daga kasi meron tayong mga birds na sand dwellers. Ang makita na patuloy na nagpaparami ang mga wildlife sa Apo Reef gaya ng mga batang pating at ibon ay isang magandang halimbawa na kung patuloy ang gagawing proteksyon sa isang lugar, maraming buhay ang maisasalba. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.